Yung mga pinsan ko, chinat ako. Pupunta daw sila dito sa mansyon. Hindi ko alam kung ano na naman yung binabalak nila. Chinek ko nga sila sa baba, nakita ko ngang busy sila. Iniwan nila yung karne ko na nasa ref. Tapos yung isda, dala nila ata yan. Nagtataka talaga ako sa galawan ng mga pinsan ko ngayon. Pero hinahayaan ko lang sila kasi at least ako pakapi-kapi lang dito. Bahala na sila kung ano yung gagawin nila. Grabe naman makalama sa karne. Tapos yung isda nilagyan ng magic sarap, bongga. Yung isa ko namang pinsan, busy dito sa rooftop. Pinagtataka ko, bakit dinala nila yung karning hilaw dito sa rooftop? Pati na din yung isda na hilaw. Andun yung lutuan ko sa baba. Kaya pala, mag-iihaw pala sila dito sa rooftop. Dala din pala sila ng mga prutas, tulad ng marang, santol at watermelon. Pero sila lang naman pala yung kakain. Iba din yung trip ng mga pinsan ko. Pala desisyon din. Kinawayan ko na nga tong mga classmate ni Twinkle. Habang yung mga pinsan ko nag-i-start na ngang mag-ihaw, nuna nilang ihawin yung mga isda. Ganda talaga ng tanawin dito sa rooftop, hindi nakakasawa. Tama lang talaga yung desisyon nila na dito mag-ihaw-ihaw sa rooftop. Pero hindi man lang ako sinabihan. Kaya pala ang iingay nila sa GC. Palubog na yung araw mga kapilingon, pero yung mga pinsan ko nagkakapi pa. Sabi nila luto na daw yung isda. Paano nyo nalaman nakabalot yan? Ang sunod na nga nilang inihaw yung karning binili ko. Nung nakita ko ngang hiniwa nila yung karni mga kapilingon, sinabi kaagad nilang iihawin ba natin to lahat? Kasi ang dami daw. Sabi ko naman, ihawin nyo na lahat, nahiya pa kayo. Naabutan na nga kami ng gabi dito sa rooftop. Yung mga pinsan ko hindi pa din tapos mag-ihaw. Dahil concern ako sa karne, baka masunog. Kaya dinala ko yung pangmalakasan kong ring light. Pero may solar light naman dito sa rooftop mga kapiling. Kaya nga lang gusto ko maliwanag para kitang-kita ko yung mga galawan nila. Natatakam nga ako sa hiniwan nilang inihaw na karne. Kaya hindi na ako makapagpigil na tikman kung masarap ba. Dahil sa niluto nilang kanin mga kapilingon, nasira yung rice cooker ko. Yung rice cooker ko nabigla sa dami ng nilutong kanin. Kasi hindi man lang nila sinabi sa akin na may budol fight palang mangyayari dito. Pati yung tutong di nila pinapalagpas. Kaya pala may dahon ng nakaprepared sa lamesa. Ito pala yung binabalak nila. Hindi na nga ako makapagtiis, tinulungan ko na sila. Inuna ko na nga tong buksan tong isda, baka kasi hilaw. Pero buti na lang, tama lang sa pagkaluto. Kung hindi, kakain talaga kami ng hilaw na isda kasi naubos na yung uling sa dami ng inihaw nila. Iniwan na nga ng pinsan ko itong pakwan na dala nila kasi i-design daw sa gilid-gilid. Bigla-bigla kasing magdesisyon tong mga pinsan ko. Dapat next time prepared na ako. Nilabas ko na nga yung wine nung binili ko nung nakaraan kasi ready na yung budol fight namin. Kawawa naman tong isa kong pinsan, hindi niya daw nadala yung partner niya. Gutom na gutom kaming lahat mga kapilingon. Siguradong mauubos to lahat. Baka nga kulang pa nga to eh. Dahil nga budol fight to mga kapilingon, dapat madami kayong kakain. Kaya tinawag ko yung buo kong angkan para dito nakakain ng panghapunan. First time to mga kapilingon na nagbudol fight kami dito sa mansyon. Tapos sa rooftop pa. Kaya kitang-kita talaga kami ng mga kapitbahay ko. Walang okasyon mga kapilingon. Sadyang trip lang nila to. Dahil nabilaukan na nga kami, nabuksan ko na yung wine para sosyal. Para talagang may birthdayhan oh. Naabutan din kami ng 1 taon, 2 oras at 4 na minuto bago naubos tong budol fight. Tapos hindi pa pinalampas yung marang. Kailangan kasing kainin kasi overripe na. Pagkatapos nga namin kumain mga kapilingon, dun ko pa nalaman na hindi pala kami nagugas lahat ng kamay bago kumain. Nagwawalis na nga tong pinsan ko kahit gabi. Paano ba naman kasi mga kapilingon? Balak nilang mag-overnight dito sa rooftop sa mansyon ni Madam. Kahit tinakot ko na mga kapilingon, hindi pa rin magpapapigil. Kaya sinet up na nila tong tent. Yung tent ko mga kapilingon, kakabili ko lang yan, sira na kaagad. Paano ba naman kasi nagmamarunong lahat? Itong tent ko mga kapilingon, hindi kasi mahirap tong iset up kasi automatic to. Hindi mo na kasi kailangan tong assemblin pa. Ewan ko ba ba't nahirapan sila? Kay ayos-ayos ng tent ko mga kapilingon, ginulo pa nila. Ibang klase ang killer smile ng pinsan ko. Akala ko, aabutan pa sila ng umaga, kakaayos sa tent na yan. Buti na lang na itayo yung tent nang hindi pa tumilaok yung manok. Pagkatapos, nagreklamo na gutom na daw sila. Obligasyon ko pa pala mga kapilingon na pakainin silang lahat. Kaya eto na ako mga kapilingon, naghahanda ng magluto. Kasi si Madam mabait na pinsan yan.
Mga ganitong oras mga kapilingon, nakahiga na sana ako sa kama ko. Pero ewan ko ba anong trip ng mga pinsan ko? Masasabi ko talagang pala desisyon sila. Ang niluluto ko nga mga kapilingon, etong fishball, kikiam at tempura. Buti na lang talaga meron akong stock na ganito. Kasi di na naman ako nakahanda. Etong pag-overnight nila sa rooftop sa mansyon ni Madam. Kala ko nga mga pinsan ko lang. Pati yung mga pamangkin ko sumama na din. Hindi na talaga mapipigilan kasi nagsanib puwersa na silang lahat. Panigurado ubos na naman ang laman ng ref sa mansyon ni Madam. Hinahati-hati ko nga yung fishball, tempura, kikiam. Kasi alam ko mga pinsan ko matatakaw yan. Tapos andyan pa yung mga pamangkin ko. Siguradong kukulangin talaga to. Para makatikim ang lahat, hinati-hati ko na mga kapilingon. May naisip ngang transition tong pinsan ko, pinagbigyan ko na. Ewan ko ba, manamana lang talaga yung kagandahan na meron kami. Tama lang talaga sa desisyon na hinahati-hati ko mga kapilingon. Para dumami naman tong merienda na hinanda ko para sa kanila. Hindi din pinalampas yung ketchup ko dito sa mansyon. Sa lapag ko na nga lang nilagay tong mga niluto kong merienda kasi parang leon tong mga lahi ko kapag kakain na. Baka madamay pa yung lamesa ko mga kapilingon. Pag nagsama-sama kaming lahat, gutom kami lagi. Pasalamat kayo, naging madam ako. Kapag andito yung mga pinsan ko mga kapilingon, pinanindigan ko na lang talaga na madam ako. Kasi yung mga pinsan ko mahilig sa libre. Akala ko okay na yung merienda na hinanda ko. Nagpabili pa sa akin ng balot mga kapilingon. Walang kabusugan yung tiyan ng mga pinsan ko. Bumaba na nga ako para mag-edit at mag-voice over na din. Hello mga kapilingon. Hello mga kapilingon. Basta balitaan ko na lang kayo kung inaswang yung mga pinsan ko dito sa rooftop. Kung kayo tulog na sa gabi, si Madam gising pa. Nag-e-edit at nagvo-voice over ako sa gabi o di kaya sa madaling araw. Kumbaga yung gabi ay ginawa ng umaga ni Madam. Hindi magiging Madam yan kung hindi nagsipag. Sa umaga nagsushoot at gumagawa ako ng video. Kaya sa gabi nag-e-edit ako, hindi ko namamalayan yung oras. Naumagahan na pala ako mga kapilingon. Kaya sa mga nagsasabing ang sarap ng buhay ni Madam, kahit yung manok hindi maniniwala. Hindi talaga ako natutulog minsan. Sandali nga lang, nakalimutan kong dito pala natutulog yung mga pinsan ko sa rooftop. Ang sasarap ng buhay. Sa mga nagtatanong kung inaswang ba yung mga pinsan at pamangkin ko dito sa rooftop ng mansyon, sa sarap ng tulog nila parang imposible. Natatawa na lang talaga ako sa sitwasyon ng mga pinsan ko dito. Para talagang pinalayas ng magulang. Dahil isa tayong mabait na pinsan, ngayon ko lang to gagawin sa buong buhay ko. Ipagluluto ko sila ng almusal. To be honest mga kapilingon, dito sa mansyon, hindi talaga uso yung almusal. Pero dahil hindi ako nakatulog ngayon, hindi nagpa-function yung utak ko. Minsan sisipagin na lang ako bigla yung mga ganyang bagay. Kaya nag-ready na ako sa mga lulutuin ko. Hinugasan ko na ang mga dapat hugasan. Kasama na nga itong hotdog. Pagkatapos hugasan yung hotdog, babalatan na naman yung hotdog. Basta tanggalin mo lang yung nakabalot na plastic sa hotdog. Tanggalin mo kung gusto mong mabuhay ng matagal. Pagkatapos nitong hotdog, isunod na natin yung talong. Kailangan nating putulin ang talong kasi masyadong mahaba. Basta hiwain nyo ng ganyan. Huwag kayong masyadong mangialam. May kanya-kanya tayong buhay, hoy. Pagkatapos ko sa talong, sinunod ko na agad tong itlog. Inakyat ko na ang lahat ng lulutuin ko. Dahil dito ako magluluto ng almusal sa rooftop. Alam kong masyadong sosyal to. Pero si Madam to, hoy, huwag kayong mangialam. Lalong sasarap yung lulutuin ko pag ganitong view ang nakikita ko. Nung nalaman kong mainit na yung mantika, isinalang ko na kaagad yung hotdog. Dinamihan ko na pala yung mantika para magka-kolesterol naman tong mga pinsan ko. Dito talaga ako sa rooftop nagluto mga kapilingon kasi parang maamoy ng mga pinsan ko yung mga niluluto ko. Nung nakita ko luto na yung hotdog, tinitigan ko muna bago ko hahanguin. Kasama yan sa steps sa pagluluto ni Madam kaya huwag kayong mangialam. Luto na yung hotdog, kaya isunod na nating lutuin yung talong. Favorite ko talaga yung pritong talong mga kapilingon. Pero parang masapak ko na tong mga pinsan ko kasi tulog pa din. Malapit nang lalabas si Haring Araw pero yung mga pinsan ko nakanganga pa. Binaliktad ko nga muna tong prito kong talong baka masunog pa. Pero feeling ko masarap yung pritong talong na sunog. Yes, luto na yung pritong talong kaya isunod na nating lutuin yung itlog. Sa mahal ng itlog ngayon, parang gusto ko nang ipakain sa mga pinsan ko pati yung shell. Ang swerte kasi nila, pinagluto sila ng isang madam. Partida, hindi pa to natutulog. Tapos ngayon habang nagluluto ako, tulog pa sila. Ang sasarap talagang talsikan ng mantika.
Luto na yung single egg natin. Kaya isunod na natin yung tuyo. Hindi perfect yung almusal kung walang tuyo. Eto na yung huli nating pipituhin. Pero parang nagsiswimming yung mga tuyo dahil sa madaming mantika na nilagay ko. Hindi ko pinirito ng matagal kasi maliliit lang naman din to. Kaya madali lang maluto. Ready na yung ulam ng almusal natin. Wala munang rice kasi nagmamahal ng bigas ngayon. Ginising ko na nga sila dahil kakain na. Sana all gigisingin na lang para kumain. Nahirapan lang ako ng konti mga kapilingon kasi tulog mantika tong mga to. Kung sila kakagising lang, ako matutulog pa. Ganyan talaga ang buhay. Kaya bahala na kayo, babay.